Arangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Unahin natin ang traffic situation dyan sa may EDSA, SM Mega Mall. So EDSA Show, bali itong area na to. Unahin natin nga ang actually magkabilang linya ngayon, north at southbound lane ng EDSA Show ay mabigat ngayon ang daloy ng trapiko. Kumbaga, unahin natin sa right side, no? Ito yung mga galing ng Makati, galing ng Pasay, galing ng Mandaluyong, papasok ng Quezon City. Nako, pagtapat talaga doon sa malaking mall, medyo mabagal na ang daloy ng trapiko hanggang paakyat kayo ng Ortigas flyover. Samantalang nasa left side ng inyong mga screens, mabagal din ang daloy ng mga sakyan, yung mga nanggagaling naman ng Quezon City at papasok ng Mandaluyong at Makati area. Habang papunta kayo doon sa ilalim ng EDSA Show Underpass, ay mabagal na at mahaba na ang pila ng mga sasakyan. Samantala, ito naman ang sitwasyon dyan sa may Quezon Avenue, Scout Chuatoco. Unahin natin, yun na sa left side ng inyong mga screens. Yan yung galing ng Espanya, galing ng Welcome Rotonda, buwabaybay ng Quezon Avenue. Yan yung eastbound lane ng Quezon Avenue. So yan yung mga papunta ng Quezon Memorial Circle. Moderate naman ang takbo ng mga sasakyan sa mga oras na ito kung kayo ay papunta ng Quezon Memorial Circle. Pero kung titingnan nyo, yun sa kanang bahagi ng inyong mga screens, yung westbound lane ng Quezon Avenue, may pila ng sasakyan dun sa bandang dulo. Ngayon, ano ba yung pila na yan? Yan yung pila ng paakyat ng Skyway on-ramp. So talagang nagkakaroon ng congestion sa lugar na yan. Kasi nga, pumipila sila dun sa stoplight na pakaliwa dyan sa Araneta Avenue. Pero kung kayo naman ay dadaan sa ilalim at aangat ng Santo Domingo, walang magiging problema ang mga papunta ng Espanya area. September 5, 2025, Biyernes. Happy weekend mga kaarangkada! Ang bilis ng panahon, no? Nakaisang linggo na agad tayo ngayong Setyembre at papalapit na talaga ang Pasko. Pero bago tumutok sa paglalagay ng Christmas decors at paggawa ng Christmas list, tutok muna sa maiinit na isyong nakakaapekto sa buhay ng bawat Pilipino. Kasama niyo pa rin kami sa Kwento ng Bayan at Lakas ng Masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Sa pool sa CCTV, estudyanteng tumatawid, nabundol ng humaharurot na motorsiklo. Biktima, tumilapon at nagulungan pa ng paparating na truck. Bangkay ng isang LGBTQ member, nadiskubring isiniksik sa isang nicho. Ang biktima, hinihinalang tinorture pa bago pinatay. Have you got a rubber boat? No. Ban the immigrant. Pinay nurse sa United Kingdom, ininsulto at sinaktan ng mag-asawang Briton. Mga bumbero, rumesponde sa sunog, nagawang AI lang pala. There is bigger fishes. At social media star na si Bretman Rock, pinanatan ang mga Nepo babies. Nabundol ng motorsiklo at nagulungan pa ng bus ang binatilyong estudyante na tumawid sa Liloan, Cebu. Yan at iba pang aksidente sa kalsada sa umaarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Patakbong tumawid ng pedestrian lane ang 17 years old na lalaking estudyante nang mabundol ng humaharurot na motorsiklo sa Liloan, Cebu. Tumilapon ang rider at estudyante. Nagulungan pa ng bus ang binti ng binatilyo. Rumesponde agad ang mga nakakita. Dinala sa ospital ang mga biktima. Ang masaklap, posible raw putulin ang kaliwang binti ng estudyante. Patuloy na iniimbestigahan ang disgrasya. Nakabulagta ang dalawang lalaki at nakasubsob ang isang rider sa San Jose del Monte, Bulacan. Dead on arrival ang rider na napag-alamang 17 years old pa lang. Sugatan naman ang kanyang angkas. Gayon din ang 4 na sakay ng tricycle. Base sa investigasyon, nag-counterflow ang tricycle hanggang sa sumalpok sa kasalubong na motorsiklo. Desididong magdemanda ang pamilya ng minor de edad na rider laban sa tricycle driver. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita.
Sa pulsa CCTV ang pagnanakaw ng isang binatilyo ng isang mountain bike sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nagbabalik si Clark Pasuit. Sa video, dahang-dahang umakyat pa second floor ng isang kainan ang binatilyong ito. Saglit siyang nagpalingalinga, saka mabilis ang binitbit ang bisikleta na pag-aari ng isang empleyado. Nagkakahalaga yan ng 50,000 pesos. Nadiskubre lang ito nang gagamitin na ng pauwing empleyado ang kanyang bisikleta. Ipinost online ang CCTV at makalipas ang 2 araw na eksakto pang birthday ng biktima ay naibalik ang bisikleta. Nakita raw na ginagamit ito sa kabilang bayan. Hindi na nagdemanda pa ang biktima. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Pasintabi po sa mga naghahapunan, isiniksik sa isang bakanteng nicho sa Cotabato City ang katawan ng isang LGBTQ member matapos siyang patayin. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Davao del Norte correspondent Noreen Igonia. Nagtulungan ang mga residente na kunin ang bangkay na natagpuan sa loob ng bakanteng nicho sa public cemetery sa Barangay Rosary Heights 10, Cotabato City, pasado alas 4 ng hapon nitong Biyernes. Ayon sa Cotabato City Police Station, ang biktima ay kinilalang si Carlo Puti, 23 anyos, na residente sa Bagua 3, Cotabato City. Siya rin ay miyembro ng LGBTQ community at kilala rin sa tawag na Carla. Lumabas sa investigasyon na natagpuan ng caretaker ng sementeryo ang bangkay ng biktima na duguan at isiniksik sa nakabukas na libingan. Hinala ng pulisya na pinahirapan muna ito bago pinatay dahil sa mga sugat na natamo nito. Merong isang witness na hindi na natin pangalanan, no? Kasi nag-iisa lang siya na lumapit sa ating kapulisan at nagsabi na may nakita nga itong batang ito related po sa insidente na ito. And it was believed na mga mahigit 4 to hanggang mahigit na suspect yung gumawa nito sa ating biktima. And ang motive po ng paggawa nito sa kanya is believed to be robbery hold-up. Isa sa mga motibo na tiningnan ng mga otoridad ay robbery. Napag-alaman din na bagong laya lang mula sa city jail ang biktima dahil sa kasong human trafficking. Kaya tinitingnan rin ang posibilidad na may kaugnayan nito ang pagpaslangas sa biktima. Kinumpirma naman ng pulis na mayroon na silang 4 na persons of interest na kasalukuyang tinutugis. Inilibing din kaagad ang biktima ayon sa kulturang Muslim. Noreen Igonia, umaarangkada sa pagbabalita. Ito, nakakainis tong balitang ito. Rumisponde ang mga bombero sa Barangay 20, Parola, Tondo dahil sa isang post kung saan isang trailer truck raw ang nasusunog alas 10 ng umaga kahapon. Pero pagdating sa lugar, hindi naman pala nasusunog ang truck at AI-generated lang pala ang litrato na pinost online. 4 na fire truck ang rumisponde sa lugar, kaya dismayado sila nang malamang fake news pala ito. Babala ng Bureau of Fire Protection, bawal ang pagpapakalat ng fake news at may kaakibat itong multa. Ayon sa batas, maaaring pagmultahin ng 50,000 pesos ang sinumang mapapatunayang nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa sunog. Binastos at sinaktan ng mag-asawang Briton ang isang Pinay nurse sa United Kingdom. Pati ang batang anak ng Pinay binuhusan pa ng tubig ng mag-asawa. May umaarangkadang balita si Ryan Paraboles. This dog trying to attack my daughter. Kinumpronta ng lalaking British ang Pinay healthcare worker na kumukuha ng video sa isang parke sa United Kingdom. Tinatahulan pa ng aso ang babae habang nagpapakita ng explicit visay ng lalaki bilang pambabastos. Ang sumunod na eksena, Have you got a rubber boat? No. Ban the immigrant. Racist ang mga pangungutya ng British national sa Pinay. Nagpakita pa ng middle finger ang lalaki. Napasugod din sa alitan ng asawa ng lalaki. Hinatak ng ginang ang braso ng Pinay, tinangkapan niyang kunin ang cellphone ng healthcare worker pero natumba siya matapos maitulak. Di pa nakontento, binuhusan pa ng tubig ang isa sa anak ng Pinay. Ayon sa Pinay healthcare worker na nag-upload ng mga video, nagsimula ang alitan ng habulin daw at tahulan
pinaparulan ng aso ang 6 na taong gulang niyang anak. Natakot daw ang bata sa pangyayari. Sinubukan raw kunin ng lalaki ang alaga niyang aso. Ang mga kasamahan naman niya, tila natutuwa pa raw na natatakot ang kanyang anak sa aso. Pinagmumura din siya at iniinsulto kaya nagdesisyon siyang mag-video. Sa isa pang post, sinabi ng biktima na hindi niya matanggap ang pagbubuhos ng tubig sa kanyang 11 taong gulang na anak. Maging ang mga magulang niya na bumisita lang sa UK, hindi nakaligtas sa pambabastos dahil hindi sila biyasa sa pagsasalita ng English. Inaresto ng mga pulis ang British couple pero nakapagpiyansa rin kalaunan. Ryan Parabole, Sumaarangkada sa Pagbabalita. Inaalam na ng palasyo kung sino-sino ang mga kasabwat na DPWH personnel sa palpak na reconstruction ng Philippine Film Heritage Building na isa sa mga proyekto ng mga Diskaya. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News correspondent Christian Bascones. Paiimbestigahan ng Philippine Film Heritage Building sa Maynila na isa sa mga proyekto ng mga Diskaya na napag-alamang palpak. Mismong si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro ang nakabuking sa inspeksyon nila kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon kay Castro, ang reconstruction ng naturang gusali ay dapat natapos na kahapon. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagtatrabaho ng Great Pacific Builders at General Contractor Incorporated na may hawak sa kontrata ng proyekto at kapwa-kumpanya ng mga Diskaya. Nagkakahalaga ng 107 million pesos ang proyekto. Aniya, sa kanilang nakita, below standard ang proyekto at walang paliwanag ang contractor nito. Nagpapakita lamang daw ito na hindi lang mga flood control projects ang maanomalya, kundi iba't ibang proyektong infrastruktura ang dapat imbestigahan. Lumalabas dito, hindi lang mukhang flood control projects ang naaapektuhan. Maraming infrastructure, mga buildings, mga programa ng gobyerno ang mukhang maaapektuhan dito. Kaya tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga ng Pangulo. Dagdag ni Castro, maaaring may mga tauhan ng DPWH ang kasabwat ng mga contractors. Maaaring aniya sampahan ng kaso ang mga sangkot sa substandard na proyektong ito. Sa ngayon, wala pang tugon ng kampo ng mga Diskaya patungkol dito. Christian Bascones, Umaarangkada sa Pagbabalita. Napatunayang guilty sa mga kasong administratibo si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Bulacan. Sa 7 pahinang desisyon, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na guilty si Alcantara ng pagtataksil sa bansa at mga mamamayan. Kabilang sa mga kaso ni Alcantara ay ang grave misconduct, gross neglect in performance of duty at conduct prejudicial to the best interests of the service. Una nang sinabi ni Dizon na sasampahan din ng kasong administratibo sina Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, Construction Section Chief Engineer JP Mendoza at Accountant 3 Juanito Mendoza na lahat ay mula sa Engineering Office ng unang distrito ng Bulacan. Samantala, nag-resign na rin ang 2 pang opisyal ng Philippine Contractors Accreditation Board ayon sa Department of Trade and Industry. Pero tumanggi si DTI Secretary Cristina Roque na pangalanan ang 2 nagbitiw na direktor. Nauna nang nagbitiw sa pwesto ang Executive Director ng PICAM na si Herbert Matienzo. Ayon kay Roque, meron na silang itinalgang kapalit sa binakanting pwesto ni Matienzo. Dagdag pa ni Roque, ang mga pangyayari ay patunay na umuusad ang investigasyon sa maanumalyang flood control project na kinasasangkutan umano ng ilang tauhan ng PICAB. At kasama po natin ngayon live via Zoom si Attorney Soledad Mawis, ang Dean ng College of Law ng Lyceum of the Philippines. Magandang hapon po, Attorney Mawis, at welcome po sa Arangkada Balita. Dean? Magandang hapon ho sa inyong lahat at maraming salamat po sa pag-imbitahan niyo muli sa akin. Yes, Dean Mawis, galit na ang taong bayan sa korupsyon, lalo na ngayong nababalitaan ng lahat kung gaano kalaki ang halaga ng mga kinurakot na proyekto. Ano po ang inyong opinyon sa mga ginagawang pagdinig dito ng mataas at mababang kapulungan? Actually po, maganda pong pangyayari ho ito. They took the lead that was mentioned by the President during the SONA. Maganda ho ang pangyayaring ito, at least nababalangkas at nakikita ho natin
at naisasawalat kung ano ho talagang mga korupsyon ang nagaganap. Kasi perwisyong malaki ho sa taong bayan, ang laki-laki hong nang nagastos, wala naman hong nangyayari, panay-panay ang walang pasok dahil bahang-bahang baha. Kaya tama lang po itong mga nangyayari pong ito. Sana nga lang ho, meron talaga hong kahihinatnan. Sana magkaroon ho ng build. Remember, these investigations are being conducted in aid of legislation. Opo. Sana magkaroon ho sana tayo ng mga bagong batas, panukalang batas na maipapasa para naman ma-address ho itong mga nangyayaring anomalya ito. At kung sakasakali ho, magkaroon ho ng pruweba na mapapakita na itong mga taong to ay sangkot nga sa anomalya at sa korupsyon, di sana magkaroon ho ng pagpa-file ho ng mga karapatang kaukulang kaso laban sa mga taong maaaring nagkasala po. So hopefully these two should be the prime objectives of this investigation po. And Dean, ganito, no? I'm sure na monitor niyo naman yung dalawang investigation na ginagawa, yung Infracom and of course yung Senate Blue Ribbon Committee. Ano nakikita niyo na may pinagkaiba ba yung dalawang klase ng investigation? Kasi kung mapansin mo doon sa Senate Blue Ribbon Committee, may isang part doon, nabanggit lang yung 2016 pero wala nang follow-up question after that. Tas dito naman sa Kamara, di ba, may mga questions din naman, may mga nire-request na ipatawag. Ano po yung tingin nyo dito? Anong pinagkaiba ng dalawang investigation na to? Actually, ang isa kong napansin ko malaking pagkakaiba, may mga taong, ito ay base rin naman ho sa nababasa ko sa mga pahayagan, may mga taong miyembro na nag-iimbestiga na mukhang may kaugnayan. Mukha pa lang naman, no? At paano ho natin ma-assure na talagang magiging impartial ang investigation? Sana mabigyang linaw din po yun para ho lahat ng mapag-uusapan ay talagang patunay lamang na talagang this is an honest-to-goodness investigation. Yan ho yung malaking pagkakaiba ho dun sa Senate hearing at dito po sa lower house, no? Upper chamber, sa lower chambers po. And sa lower house nga po, malaking issue rin po ngayon yung pagpapatawag, no, ng dating Appropriations Committee na si Congressman Zaldico. Sa Senado po, hindi po ba dapat ganun rin? Ipatawag rin yung head ng finance or yung counterpart ng appropriations dyan sa Senado? Sana po, wala naman hong batas na nagsasabing hindi ho nila pwedeng gawin ho yun. Maybe ang ayaw lang ho siguro nila na maging yung replication lang, magre-replicate lang na siguro iba ho ang gusto ho nilang puntuhin, no? But at the end of the day, maganda nga ho sana lahat ng may mga kaugnayan o nabanggit ay maimbita para mabigyan po ng liwanag ang lahat ho ng anggulo. No stone left unturned, ika nga. And yun nga din, no? Ang sinasabi nga dito is, parang ang nadidiin ngayon is contractors, yung mga district engineers, pero maraming naghahanap, kailan maililink ngayon dun sa mga sinasabing posibleng mga opisyal ng gobyerno na may kaugnayan din dun dito sa ghost flood control projects. Kung sakali ba, ma-determine ba to? May paper trail ba to? I mean, di ka naman siguro paperman ng something na ano. Paano kaya maililink to? That is very, yung paper trail, talagang hindi ho natin alam kung merong paper trail. Alam nyo naman, pagka may anomalya at kung may nangyari nga hong krimen dyan behind all of this, parang mahirap ho na magkaroon naman ho tayo ng paper trail. Sana ho, itong mga naiimbita, magsabi lang sana ng totoo, no? Kung meron man, kasi dun ho magsisimula eh. Now, pansinin po natin, may mga tao, pag mababasa ho natin ng social media, may sinasabing ganito, ganyan, pwede naman ho isampinan yan. Bigyan lang ho sila ng karapatang magsalita, tapos from there, tulad ho nangyari ho sa House, hindi naman kailangan maging hysterical tayo sa pagtatanong, di ba? Katulad ng ginawa ho ni Congressman Chel Jokno, no? It was just an honest-to-goodness cross-examination and he was able to ferret out the truth. Napaamin naman ho niya kung ano ang gusto niyang itanong doon sa tao na sabi. So nasa pagtatanong din ho yan eh. Para makuha ho, mahikayat na magsabi ng totoo yung kanilang mga resource persons.
And yun nga po, no, speaking of resource persons, hindi pa malaman or hindi clear kapag pinatawag itong, let's say, mga head ng appropriations or head ng finance committee, ano sila? Pwede ba silang imbestigahan din? Kasi nga, di ba, pwede mo bang imbestigahan yung fellow lawmaker mo? O resource person lang ba sila? Kung resource person sila and parte sila nun, I mean, paano po yun? Ma'am, pwede naman ho silang tanungin bilang resource person. So, hindi naman ho ibig sabihin na pag nasampi na, ibig sabihin necessarily may kasakot sila sa anomalya. I mean, lahat naman ho yan, technically, mga resource persons ho sila, di ba ho? Kaya lang, syempre, dahil nadidiin yung mga pangalan, parang ang tingin tuloy ho ng tao, meron na silang ginawang kasalanan. But sa totoo lang ho, right now, nobody is yet being accused of something because in the first place, ito namang House of Representatives and Senate, hindi ho ito yung institusyon ng naghuhusga, technically speaking, o nagfa-file ng kaso. Kaya nga ho itong mga resolutions na to ay theoretically in aid of legislation. At kung ano ho ang kanilang ma-unearth, okay, or maimbestigahan, kung ano ho yung una, syempre magka-craft sila ng bill para nga ma-address itong maitigil na yan itong mga anomalyang sinasabi nila. Ngayon, kung may makita silang mga pagkakamali, i-refer naman ho yan sa tamang body para ho further investigate and at the same time file the appropriate cases against this person. So theoretically speaking, these persons are not yet quote-unquote accused. They are not. They are really resource persons. So paano kung yung resource person ay may kinalaman dito sa mga maanomalyang proyektong ito? Opo, kaya ho yung mga resource persons na tinatanong ho, na feeling nila ho, na ayaw niya sagutin, baka mag-incriminate, they invoke their right against self-incrimination. Okay. Kasi ayaw ho nilang may masabi na pwedeng gamitin laban ho sa kanila. Kaya ganyan ho nangyayari. Pag na-invoke na yung constitutional right of self-incrimination, talagang hindi natin ho, kumbaga, mapipiga para sagutin ho niyan. Kasi karapatang pang-tao naman ho talaga yung you have the right to invoke, your right against self-incrimination. And Dean, siguro may kaugnayan din sa tanong mo, partner, no? Di ba may hinihingi po si Congressman Chel Joc, no, na mag-declare ka na kung may conflict of interest ka doon sa mga projects ko, involved ka in any way, na sinasabi, I don't know kung hindi ka na pwede sumama sa investigation or sa committee, maging part ng committee. May conflict of interest. Oo, may conflict of interest. Ano po masasabi niyo tungkol dito? Is this the correct move? That is very correct, and I truly support that move of Dean Chel Joc. No, I'm sorry, I had to call him Dean kasi dating Dean ho kasi siya ng isang kilalang eskwelahan. At yun ang pagkakilala ko sa kanya. Sige lang. Tama naman ho yung sinasabi niya. Alam niyo ho, basic naman ho yan, kung may nag-iimbestiga, dapat maging impartial. And number one ho, kung paano maging impartial, yung mga tao ho na nag-iimbestiga, dapat ho, wala silang kaugnayan dun sa nag-iimbestiga, sa iniimbestigahan nila, para tiyak lahat ng kalalabasan ho ito ay walang bahid ng impluwensya. Kaya tama lang ho yun. If kung yung mga nag-iimbestiga ay merong kaugnayan or possible conflict of interest, sabihin na ho para malinaw ho na of course we have to protect kasi the integrity of the committees. Yun ho ang kahalagaan ng pagtatasabi na isabihin nyo na kung talagang meron kayong kaugnayan dito sa mga korporasyon na to or meron kayong conflict of interest. Kung hindi nila sabihin, I mean, sino ang magsasabi na itong sinabmit mong mga pag-aari mo or, di ba, ay kompleto? What if they leave things out para hindi halata? Well, yan ho, nasa pag-iimbestiga na rin ho ng committee. Siyempre ho, pag nag-iimbestiga ang mga committee, pansinin ho naman natin, they're doing their homework. Sila na mismo ang nagbibigay ng mga questions at tinatanong lang nila sa mga resource persons. Kaya the committee will have to do their work and find out kung ano yung mga conflict of interest na yan or yung mga tinatagong mga facts. Sila ho ang mag-unearth ho yan. The committee will have to do their homework din po. And Dean, last na lang from my end, kasi nga may dalawa pa may Congress, may Senate na pero parehas naman in aid of legislation. Pero syempre marami sa mga kababayan natin, partner, alam mo naman galit na galit, pinupuntahan nga yung bahay ng contractor at binabato. Pero kumbaga gusto talaga nila, hindi yung mga in aid of legislation, gusto nila may makasuhan
Pabor ho ba kayo? Kumbaga ito, may nag-iimbestiga na lower house, and tsaka yun ngayon sa Senate. Tingin nyo dapat may isang independent na lang na mag-i-investigate at para talagang kakasuhan yung mga dapat managot? Opo, ang kagandahan lang kasi ho dito sa Senate Blue Ribbon Committee, pansinin ho nyo, batay sa kanilang investigasyon, may mga it leads to the filing of cases. Ang nangyayari ho, naglalakap po sila, they try to gather as much evidence as possible, no? And on the basis of the evidence gathered during the committee hearings, saka ho na isasampa sa kaukulang body, minsan nga ho binire-refer nila sa NBI o minsan nagfa-file na ho ng kaso mismo sa ombudsman, di ba, para maimbestiga further, tapos para maisampa ho sa kaso sa korte. Opo. Kaya ho, siguro ho, maganda ho din nating anuhin ang I mean, of course, ako ho, syempre, galit din ho ako, di ba? Para bang, ano nangyayari dito? Araw-araw na walang pasok dahil flooded, no? Opo. May epekto na lahat ng aspeto ng ating kabuhayan sa pag-aaral, sa ating pagkabuhayan, lahat may epekto. Syempre, nakakagalit at nakakangit-ngit, lalo na kung may naririnig kayo na hindi natapos, ghost projects. Kaya lang ho, meron ho tayong proseso. Let's not take the law into our own hands. Let's try to gather as much as possible all the pieces of evidence so that when we file the case in court, yung mananalo naman ho tayo, hindi lang hanggang sa preliminary investigation lang tayo mananalo, tapos pagdating na sa korte, dahil sa kulang sa ebidensya, matatalo rin pala. So ito ay isang pamaraan kung saan nakakalaka po ng kaukulang ebidensya. Okay, naku, maraming salamat, Dean Maui, sa oras na bigay niyo dito sa Arangkada Balita. Happy weekend po at mabuhay po kayo. Happy weekend to you. Bye-bye. Thank po. you. Nagkilos protesta ang Youth Against Kurakot at akbayan sa harap ng St. Gerard Construction Building ng Pamilya Diskaya. Mapayapa ang ginawang kilos protesta kumpara sa ginawang pagsugod kahapon ng ilang disaster survivors at environment groups sa St. Gerard. Giit ng akbayan at Youth Against Kurakot, papanagutin ang mga diskaya at mga kasabwat nila sa ghost projects. Ayon kay Akbayan President Rafaela David, bahagi lamang ang mga diskaya ng mas malawak na network ng corruption na dapat mabunyag at mapanagot. Dagdag pa ni David, dapat ma-freeze agad ang kanilang mga ari-arian para maibalik sa taong bayan. Sinabayan ng kilos protesta mula sa iba't ibang mga grupo ang isinasagawang budget hearing ng Kamara ngayong araw kaugnay sa pondo ng Department of Public Works and Highways. Pero nagkagirian ng mga pulis at rallyista. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Mari Ocampo. Nauwi sa habulan, tulakan at hilahan ang naging kilos protesta ng iba't ibang progresibong grupo sa tapat ng South Gate ng Batasan Complex. Alas 9:30 ng umaga nang magtipo ng mga grupo para magsimula ng kanilang programa. Kasabay sana ng isasagawang talakayan ngayong araw ng Kamara pagdating sa budget ng Department of Public Works and Highways. Budget season na naman, hindi naman napapanagot, hindi nagamit ng tama, at mas malala pa na uwi sa korupsyon yung budget ng taong bayan. Antindi ng korupsyon sa flood control sa pangunguna ng DPWH. Sigaw ng grupo, panagutin ng mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Kailangan ng taong bayan maningil hindi lang sa mga kontratista, hindi lang sa mga kongresista, sa lahat ng sangkot sa korupsyon. Dahil nasa atin po ang lahat ng dahilan, nasa mamamayan manggagawa ang lahat ng rason para maningil. Kasi tayo palagi ang biktima. Nagkagirian ang mga otoridad at mga nagpoprotesta nang simulang batuhin ng putik at pintura ang gate ng Kamara. Hinabol at sinubukang dakipin ng mga pulis ang mga reliyista na nagsimula ng gulo. Ayon sa mga otoridad, walang permit ang ginawang kilos protesta. Dito sa aking likuran, nangyari kanina yung initan sa pagitan ng mga reliyista at ilang miyembro ng kapulisan. Sa kasalukuyan nga, tapos na ang kilos protesta at na-disperse na itong mga reliyista. At sa ngayon naman, nandito na ang ilang miyembro ng Bureau of Fire Protection para linisin nga itong South Gate ng House of Representatives kung saan nga pinagbabato kanina ng pintura.
Sa panayam kahapon sa Arangkada Balita kay Bicol Saro Party List Representative Derry Didon, ang co-chairperson ng Infrastructure Committee, sinabi nitong wala silang sisinuhin sa ginagawa nilang investigasyon at ipatatawag ang lahat ng posibleng sangkot sa katiwalian. Equal body naman po yung Senado at Kongreso. Pero sa amin po kasi very methodical naman po yung kumbaga may actual na mga paghahanda. Ibig sabihin, kino-confront po yung mga witnesses po at resource persons ng mga dokumento na pinirmahan nila. So ibig sabihin, talagang meron kaming real attempt para maging logical yung pong proseso ng pagpapanagot. Mari Ocampo, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, business at civic groups na nawagang kasuhan, ikulong at bawiin ang nakaw na pondo mula sa mga tiwaling opisyal. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Sinita sa budget deliberation ng DPWH sa Kamara ang 100 bilyong pisong pondo para sa flood control project sa susunod na taon. Aabot kasi sa higit 250 billion pesos o katumbas ng 32.3% ng kabuuang budget ng ahensya na nasa higit 800 billion pesos sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Congressman Romy Momo and Ronald Singson. Hindi na muna nagsumite ng programa ang DPWH sa ginawang budget deliberation nito sa Kamara. Ikinatwira ng bagong talagang DPWH Secretary na si Vince Dizon. Bukod sa bago pa lamang siya sa ahensya, nasa proseso ngayon ng DPWH ng paglilinis sa ahensya. Kasama na rito ang pag-aaral sa pondo sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program mula sa DBM. Apila ni Dizon sa Kamara, babigyan muna sila ng sapat na panahon para ikamada ng maayos ang pondo ng DPWH. Kaya po ngayon, pasensya na po, hindi po ako makakapag-present. Tama po si Congressman Rufus Rodriguez. Magsasayang lang po tayo lahat ng oras kung ako po yung magpe-present ng budget na babaguhin din po natin. Yung pong mga proyektong completed na pinopondohan pa rin. Yung pong mga double entry na isang proyekto pero dalawang entry at therefore dalawang budget. Yan po ay kailangan po hindi lamang malaman ng ating mga kababayan, pero kailangan po nating ayusin at kailangan po nating tanggalin. Hindi rin kasi nakalusot kay Dizon na mapansin ang irregularidad sa 2026 budget na kapareho ng 2025 budget na batbat ng anomalya. What is the paper we are going to review? That's one submitted. He has said that there's so many mistakes there, so many redundancy, so many projects already finished but still in the budget. Let us give a chance to the DPWH. Nagmosyon naman ang una si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na huwag na ipagpatuloy ang budget deliberation ng DPWH. Wala raw naman kasing pwedeng pag-usapan dahil wala namang dalang programa ang DPWH. Ang nababasa po namin na flood control projects ay umaabot ng 250.8 billion. Kasi kahit kami, hindi namin ito alam na ganito kalaki ang ating flood control projects. Aaminin ko po, sa tinagal-tagal ko po sa gobyerno, ako po ay na-overwhelm sa laki at sa gulo na nadatnan ko at nakikita ko sa loob ng Departamento ng Public Works and Highways. Hindi rin nakalusot sa paninita ni House Minority Leader Marcelino Libanan ang inilaan na namang pondo ng DBM sa flood control projects sa susunod na taon. Nangako naman si Dizon na isinasagawa na ng bagong pamanuan ng DPWH ang malawakang reforma sa ahensya base sa direktiba sa kanya ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Nanawagan ng hustisya ang 30 business and civic group sa bansa laban sa mga tiwaling opisyal na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Hiling nila, ikulong ang mga responsable sa anomalya. May report si Kath Kahukom. Mariing kinundena ng 30 malalaking business and civic groups ang umano'y malawakang katiwalian sa Department of Public Works and Highways, mga LGU at Commission on Audit.
pati na ang mga mambabatas na dawit sa substandard at ghost flood control projects. Dismayado at galit sila sa anilay patuloy at garapal na korupsyon. Isa umano itong krimen laban sa sambayanan, lalo na sa mga naghihirap. Panawagan ng mga negosyante, masusing imbestigahan ng isang independent body ang anomalya at kasuhan, ikulong at bawiin ang nakaw na pondo mula sa mga tiwaling opisyal. Makakamit lang umano ang tunay na hustisya kung mapaparusahan ang mga korap. Ilan sa mga lumagda ay ang Management Association of the Philippines, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Employers Confederation of the Philippines, Financial Executive Institute of the Philippines, Cebu Chamber of Commerce and Industry o CCI, Semiconductor and Electronics Industry in the Philippines o SIPI, at iba pa. Inirekomenda rin nila ang pagkolekta ng ebidensya laban sa mga sangkot, pag-blacklist sa mga tiwaling kontraktor at negosyante, pagpirma sa Integrity Pledge laban sa suhol at pagtutulungan ng mga bangko at Anti-Money Laundering Council o AMLC upang matukoy ang mga money launderer at tagong yaman. Lumabas ang panawagang ito matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na halos 20% ng 545 bilyong budget para sa flood control projects ay napunta lamang sa 15 kontratista. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Naghayag si House Speaker Martin Romualdez ng suporta sa panawagan ng business community at civil society na wakasan ang korupsyon sa pamahalaan. Iginiit ni House Speaker na ang Kamara ay pinamumunuan ng tinatawag na transparency, accountability at integrity. Sinabi pa ni Speaker na hindi nila papayagan ang korupsyon sa anumang panig ng pamahalaan at sinusuportahan ang independent investigations. Ipinagmalaki ni Romualdez ang mga ipinatupad nilang reforma sa 20th Congress sa pagtutulak ng transparency sa budget hearings at sa bicameral deliberations, stricter oversight ng lump sum. Gayon din ang unprogrammed appropriations, enhanced citizen participation at CSO engagement, maging institutionalization of budget modernization measures. Mainit pa rin ang usapin tungkol sa mga ghost flood control projects at pumalag si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin sa mga pasaring ni Navotas Congressman Toby Tiangco laban sa dating Appropriation Committee Chairman Zaldico. Ayon kay Congressman Garbin, may kalahating bilyong pisong insertions din sa Navotas. At para pag-usapan ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Representative Alfredo Garbin ng Ako Bicol Party List. Magandang gabi. Magandang gabi, Congressman. Okay, Congressman. Jack and Ninpa, magandang gabi po. Opo. Ninya po, Congressman. Opo. Ninya. Like La Nina. Ninya po. Kung una sa lahat, nasan po si Congressman Zaldico at kumusta na po siya ngayon? Nasa Amerika po siya at patuloy yung kanyang medical consultations. And this is part of his scheduled trip sa Amerika. Kasama na rin yung paghatid ng kanyang anak sa Amerika dahil nag-aaral sa isang universidad. And just to be clear, na even before the investigation, nasa labas na siya ng bansa. Hindi siya umalis kung saan at the height of the investigation. Just to make it clear na hindi siya tumatakas, hindi siya nagtatago. Opo. And Congressman Garbin, nabasa ko nga actually partner niya yung statement po, yung nirelease nyo kanina, tungkol nga sa mga pasaling po ni Congressman Toby Tiangco, tungkol nga kay Congressman Zaldico. Pero sinasabi nyo nga ho, ay may mga insertions din sa Navotas. Ano ho yung naging pasihan nyo? Paano nyo na-discover ito? May research si Toby, ako rin nag-research upang makita natin kung malinis siya pagdating sa insertion. Yun pala, meron siyang 529 na insertion for this 2025 and most of which are flood control projects na kung saan ang mga taker ay involved doon sa ghost project. Nandyan yung Teams Construction Trading, nandyan yung
St. Timothy. At ito, hindi ko nga naisama dahil sa patuloy natin pagre-research, sa distrito niya ay mukhang paborito niya talaga yung St. Timothy, yung Alpha Omega, kasama yung Top Notch, pati yung SIMS. All in all combined, yung awarded projects dito sa apat na ito, sa mga flood control projects sa nabutas ay halos 1 billion. So, siguro dapat kung may imbestigahan, dapat imbestigahan niya muna yung kanyang bakuran, ano? Let's just be clear, Congressman, sinasabi nyo na itong si Congressman Tiangco ay may insertions rin to the tune of 529 million, and these and some of the projects are flood control projects, at ang mga contractor ay itong mga na-mention nyo nga po, SIMS plus yung mga St. Timothy, yung ng mga Diskaya. Tama po? Well, tama po, and inadmit na siguro niyan yung mga deals na yan, hindi niya naman yan ikakaila dahil that's all for the Navotas District. And ngayong hapon lamang may ibinigay ulit sa atin yung ating researcher na halos umaabot sa 1 billion na flood control projects combined na yung kanyang insertion for the 529 million 2025 insertion. Abot ng halos 1 billion yung na-award doon sa na-mention kong 4 na contractors. Timothy, Alpha Omega, nandyan yung SIMS, and then Top Notch. Lahat to flood control. Pero yun nga, alam mo partner, and sorry, Congressman, nagtataka lang ako, parang laging common denominator is yung mga kumpanya ng mga Diskaya. Hindi naman sinasabi natin na monopolize sila yung mga contracts. Pero ano bang meron sa mga kumpanya niya? Ba't parang sila lagi ang napipili? Tumingin na ba dito? Ano bang meron? Magaling ba silang gumawa or ano? Ayan, yan. Dapat si Kong Toby ang sumagot niyan. Kasi nakita ko parang dito niya. Itong yung mga contractor na yon. Opo. Alright, just to be fair also, wala namang masama sa insertions, Kong. Paano ba nangyayari insertions na yan? Kasi pwede rin naman yan sabihin, talaga namang kailangan namin yan para yan sa, let's say, kung hindi man flood control, pagpapatayo ng eskwelahan, for example, na kailangan sa distrito na yun. I mean, pwede naman po yung mga yun, hindi po ba? Well, tama po kayo. Wala naman masama sa insertion as long as it is for the public good or it will benefit the general welfare. Opo. Pero lang ang nagiging masama lang dahil dyan sa Navotas, kung makikita mo, halos lahat ng mga flood control award bidder ay involved o nasasangkot ngayon sa mga anomalyo, especially yung ghost project. So siguro, isa na rin ito sa dapat pagtuunan ng TRICOM committee dahil laganap talaga. I'm not saying na merong anomalya sa Navotas, pero kung may pagtutuunan ng pansin, sana ibaling muna ni Toby Tiangco sa kanyang distrito, sa kanyang bakod, at umpisa muna mag-imbestiga. At tanungin niya, paano kayo nakakuha ng kontrata dito? Tinulungan ko ba kayo? O hindi? Yun lang naman mga kasagutan nun dahil sabi nyo nga, napaka-common. Halos sa iba't ibang lugar meron. At napaka-paborito din sa Navotas yung mga contractor na yon. Okay, and Congressman, doon din sa statement mo na basa ko doon yung part na may binanggit nyo nga na mismong DPWH ang sumulat kay Congressman Tiangco parang sa tulong sa pagpapatupad ng proyekto. Ano po ang ibig sabihin na to pagdating sa usapin ng accountability at transparency po? Sa tingin ko naman meron siyang hand sa pagpapa-implement proyekto dyan. At kaya nga, tanungin din natin si Toby Tiangco kung bakit yung contractor niya, Timothy Construction, ay humingi ng tulong sa kanya for to facilitate the implementation of that flood control project. Alright, siguro next time, hopefully makausap rin natin si Congressman Tiangco para makuha ang kanyang
side of the story. sayang. Pero malaking development rin po ito dahil kailan ma-explain. Oo, kaya nga sayang nawala na, putol siya. na yata sa linya. Pero maganda nga yung tanong mo nga. Pero tama ka doon, no? Eventually, sana makausap din natin. Kasi siya yung nababakbangan ngayon si Congressman Chanco. Hopefully, magsalita. And Congressman Zaldico. Oo, and of course. Kaso nasa Amerika. At may Gusto ko sakit nga sanang daw. tanong kung kailan ba ang balik. Will he appear? Kasi mukhang iimbitahin din po siya at maraming gustong imbitahin siya. Pero And I hope na is sa well, linya di ba? siya. Sana okay naman yung kalagayan niya. Dahil sinasabi nga, okay, well, hopefully nga makausap pa si... Okay, wala pa, pero yun nga, ang laki nga nung ano eh. Kasi ang haba nung statement na yan kanina, ni-release ni Congressman Garbin, maraming sinabi siya doon. Well, hopefully... Maraming lumalabas. If there's something good out of it, kailangan i-explain ng mga congressmen na sila-sila rin yan. Oo, di ba? Ay, lumalabas yung mga katotohanan. Kaya nga. Again, ako, sayang, di na nakabalik si Congressman Garbin. Pero salamat po, Congressman, sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi po at mabuhay po kayo. Nagtagisan ng galing sa pagluluto ng tilapia ang mga kalahok sa ika-4 na Tilapia Festival sa pinakamalaking tilapia producer ng Pilipinas, ang Minalin, Pampanga. May umarangkadang balita si FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Sa Minalin, Pampanga, isang simpleng tanong ang nagsimula ng isang masarap at makulay na revolusyon. Anong luto ng tilapia ang gusto mo kabalin? Karaniwang piniprito o nilulutong may sabawang tilapia na matagal ng bahagi ng hapagkay ng Pilipino. Pero sa ika-4 na taon ng patimpalak sa pagluluto ng tilapia sa Minalin, ang pangkaraniwang isdang ito ay ginawang kakaiba at may malikhaing putahe na hinangaan maging ng mga culinary experts. Ilan sa mga tampok na putaheng pumukaw ng pansin ng mga hurado at manonood ay ang honey butter glazed tilapia, tilapia sushi, tilapia shawarma, tilapia pasta, tilapia quesadilla with guacamole, tilapia tacos with avocado cream, at ang grand prize winner na tilapia, the golden catch. 19 na kalahok mula sa iba't ibang barangay at paaralan ang nagtagisan ng galing. Bawat isa ay may dalang natatanging estilo sa kusina. There is a diversity of dishes, pero importante yung dominant Kapampangan taste or flavor ay nandoon. Yung production po namin ng tilapia, sabi nga nakaka 15 to 20 po kami tonelada. So hindi lamang siya nakakatulong itong production ng tilapia to boost the economical aspect dito. Pero at the same time, mas nakikilala po yung Minalin na dito po sa food tourism. So yung mga food enthusiasts natin, ay invite din po natin sila at mas nagiging kilala po yung bayan ng Minalin. Binigyan din naman ni Minalin Mayor Philip Nagit ang mas malawak na layunin ng patimpalak, ang ipakita ang matatag at patuloy na lumalagong industriya ng tilapia sa bayan na kinikilala bilang isa sa mga pangunahing producer ng tilapia sa buong Pilipinas. Ang patimpalak sa taong ito ay hindi lamang nagsilbi ng masasarap na putahe. Ito rin ang pagdiriwang ng talino ng mga lokal, ng kalikasan at ng walang hanggang potensyal ng isang simpleng isda na mahal ng bawat Pilipino. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, aso na ipapag-groom lang sana nasawi matapos sakalin at suntukin ng groomer. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. With pleasure. Energy, energy, energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Sinuspinde ng Manila Electric Company ang isa sa kanilang mga K9 handler na nahuli sa video na minamaltrato ang isang service dog. Sa video post ni Nicole Andrea, makikita ang security guard na tila sinasakal ang aso at pinahihirapan. Ayon sa Meralco, sineseryoso nila ang nangyaring pang-aabuso sa asong si Bingo. Anila, dapat maayos ang pagtrato sa lahat ng mga
sa lahat ng may buhay, lalo na iyong nasa kanilang pangangalaga. Sa ngayon ay inilagay na sa preventive suspension ang security guard. Pinaghahanap ngayon ng otoridad ang groomer na brutal na pumaslang sa isang aso sa Panabo City. Ang aso, alaga mismo ng Vice Mayor ng Panabo City. Yan ang umaarangkada ang balita ni FMR News Davao del Norte correspondent Noreen Igonia. Ay, Fluffy! Viral ngayon sa social media ang pagdadalamhati at paghingi ng hustisya ng isang pet lover matapos brutal na pinatay ang alagang aso ng kanyang ina sa isang pet salon sa Panabo City, Davao del Norte nitong Miyerkules, Setyembre 3. Ayon sa post ni June Jane Gentiles Echua, hinatid ng kanyang ina sa pet salon ang kanilang alagang Shih Tzu na si Fluffy upang ipag-groom, ngunit nang kunin nila kinagabihan, isa na itong malamig na bangkay na nilagay sa isang kulungan. Base sa necropsy report, sinakal ang aso hanggang sa mahimatay. Nagkaroon din ito ng dislocation sa kanyang front leg, may namuong dugo sa underarm at nagkaroon pa ng severe internal injuries na nagresulta sa kanyang agarang pagkasawi. Di matanggap ng fur parents ni Fluffy na napag-alamang si Panabo City Vice Mayor Franklin Gentiles ang nangyari sa kanilang alaga na itinuturing na nilang kapamilya. Agad ding naglabas ng pahayag ang Panabo Pet Grooming Station at sinabing posibleng may mental health issue ang kanilang groomer na si Ramos. Kanila umano itong tinanggal sa trabaho at binigyan ng legal at medical intervention. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pangyayari. Posibleng atubangan sa suspect ma'am is RA 8485 Animal Welfare Act of 1998. Naplastar na ito ang affidavit sa witness, tapos naistorya na ko karon lang ang investigator is profiling na siya. Kasalukuyan pang pinaghahanap ang suspect. Noreen Igonia, umaarangkada sa pagbabalita. Sinagip ng mga bumbero ang 13 taong gulang na alagang aso mula sa nasusunog na bahay sa Davao City. Agad itong dinala sa veterinary hospital matapos magtamo ng mga paso at makalanghap ng usok. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Nasagip ng mga bumbero mula sa nasunog na bahay sa Barangay Pasiano, Bangoy, Davao City ang 13 anyos na Shih Tzu na si Odi matapos magtamo ng paso sa paa at nakalanghap ng usok. May mga kasama sa bahay ang aso pero naiwan umano ito sa kasagsagan ng kanilang paglikas. Dinala si Odi sa Davao Emergency Veterinary Hospital na tulala at hirap huminga. Bagamat nailigtas mula sa sunog, kailangang gamutin ang aso at isailalim sa oxygen therapy. Hindi pa maituturing na ganap na ligtas si Odi dahil maaaring hindi na mabuti ang lagay ng puso nito dahil matanda na ang aso. Maaari ring makaapekto sa kanyang organs ang treatment sa kanya. Mataas ang mortality ng carbon monoxide inhalation sa human and also sa animals. So that's why it's critical monitoring. But so far, we are hitting the right direction. He is so far, by God's grace, doing okay, but still under monitoring kasi naka-oxygen therapy pa rin siya for more 24 hours from now. So kailangan pa niya mag-oxygen therapy until 3 days. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog sa naturang bahay. Hernel Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Pumanaw sa edad na 91 ang Italian designer na si Giorgio Armani. Kinumpirma ito ng kanyang fashion house sa pamamagitan ng opisyal na pahayag. May umaarangkadang showbiz balita si DJ Mama Mia. Maraming beses nang naging biktima ng death hoax si Giorgio Armani. Pero kahapon, tuluyan nang namaalam ang sikat na Italian fashion designer sa edad na 91. Naglabas na ng opisyal na pahayag ang kanyang fashion house kaugnay nito. Bagamat hindi binanggit ang sanhi ng pagpanaw ng designer, itinatag ni Armani ang fashion house niya noong 1975. Noong 2001, kinilala siya bilang pinakamatagumpay na Italian fashion designer. Tinatayang nagkakahalaga ng higit sa 11.5 billion euros ang halaga ng Armani Empire na kanyang naiwan. Kinabibilangan nito ng Armani Hotel sa Burj Khalifa, Dubai, United Arab Emirates at fashion brands na Armani Exchange at Emporio Armani. Ako po si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa Showbiz Balita.
Pasok na sa semifinals na ng Guadalajara Open sa Mexico si Pinay tennis sensation Alex Ayala matapos ang kanyang back-to-back win. Matapos ma-delay dahil sa sama ng panahon na ipanalo niya ang laban sa American na si Varvara Lepchenko sa score na 6-7, 7-6 at 6-3. Sa sunod na laban, nahirapan man sa first set na ipanalo pa rin ni Ayala ang laban kay Italian na si Nicole Fosa Huergo sa score na 7-6 at 6-2. Matapos ito ay makakalaban ni Ayala ang American na si Kayla Day sa quarterfinals mamayang madaling araw. Kasing init din ng issue sa maanumalyang flood control projects ang banat ng social media celebrity na si Bretman Rock sa mga tinaguriang Nepo Babies. Yan ang umaarangkada ang showbiz balita ni DJ Mama Mia. There is bigger fishes. In a now expired IG story, pinunan ni Bretman ang anyay terrible fashion choices ng mga Nepo babies. Madalas din daw niyang makita ang mga post ng ilan sa mga ito na i-flex ang kanilang luxury items. Ani Bretman, malaking insulto sa mga Pilipino ang pagmamayabang ng mga personalidad na ito, lalo't hindi naman daw bagay sa kanila ang mga fine-flex nila. Ako po si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila. Umaarangkada sa Showbiz Balita. Grabe talaga yung issue ng flood control projects mula headlines hanggang sa katapusan. May connection pa rin ibang angulo yung kay Bretman. Diba? Yung mga Sorry, Nepo babies. Hindi raw bagay sa kanila. Kahit magsuot pa sila ng milyong-milyong pisong damit, you really cannot buy class. Alam mo, sabi ko nga, tama ka dyan. Alam mo sa feeling ko itong mga contractors, mga district engineers, tuwing umuulan, kinakabahan. Kumbaga naaalala naku, pag bumuha, tayo na naman ang pag-iinitan. Oo, tsaka siguro ngayon iwas-iwasan nila yung mga malalaking branded na mga... Pero sa tingin mo, anong mali doon? I mean, wag mo na i-flaunt siguro. Or wag mo na i-flex. Oo, nasa magulang din yan. Alam naman natin kung sino ang mga magulang. Oo. Di ba? Kaya, although yun nga lang, dito nag-usap na rin tayo, minsan nga lang yung mga, minsan nababody shame na yung iba, no? Oo, wag naman. Wag naman yung gano'n. Actually, yung iba, may opinion sila na, mga bata ito. Kaso hindi na po sila bata. Matatanda na po sila at may isip. Akala nila bata, siguro kung 21 and below, hindi Kaya nga. Or 18 and above na itong mga to Alam na nila ginagawa nila. Matanda na sila. Sabi nga ni Yusek Claire. Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.